Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay, sino ang dapat nagtuturo? Sino ang dapat nagtuturo? Ayon po sa Mark 16:15 ng Biblia, dapat nating ipangaral sa lahat ng mga tao ang magandang balita ng Panginoon. Ngayon po, dahil maraming mga tao pa ang dapat marating ng Ebanghelyo, mas marami po sana ang mga Kristiyano nagtuturo o makapagturo ng salita ng Diyos. Kaya marami po sana tumugon sa hamon at pangailangan na magbahagi ng Ebanghelyo. Ito pa rin po tandamang minamahal, tandaan natin ang paalala ng salita ng Diyos sa Santiago 3:1. Sabi po roon, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Dahil naman sabi nga po sa verse 2, na tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. At ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang panalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kaya po tayo po mag-ingat sa ating pagtuturo. Kaya po napalaga uno naman minamahal na nagtuturo ng Biblia ay laging nag-aaral ng Biblia upang siya po hindi magkamali sa kanyang pagtuturo. Alibandaan mga minamahal, natin na pagtuturo o pangaral ay isang proseso ng pag-apaw. At kung di tayo puno po ng kaalaman mula sa Biblia, mula sa salita ng Panginoon, paano tayo apaw para sa iba? Ano pong ating ituturo? Ikalawa po, maganda pong hamon ni Pablo kay Tito sa Titus 2:7 ng Biblia, na sabi po roon na siya raw ay maging halimbawa ng mabuting ugali, tapat at gagalang-galang sa pagtuturo. Dapat siyang gumamit ng mga salitang narapat, hindi mapipintasan. Kasi ba minamahal, ang pagtuturo po ay dapat may integridad, maging sa buhay na nagtuturo at sa uri na kanyang panalita. Ngayon minamahal, hindi ba totoo rin po ito sa atin bilang mga magulang na dapat tayong magturo sa ating mga anak? Ngayon po, upang makapagturo tayo sa ating mga anak na salita ng Diyos, dapat tayo mismo ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat tayo umapaw para sa ating mga anak. At dapat din po makita ang Biblia maging sa ating buhay at sa ating panalita. Maraming salamat po.